This is the last day of the month, February 28. Leap year ba ngayon? Ay, hindi. February 28, last day of the month. Last day of the month, kasi love month ngayon, baka end of the, mga lovey-dovey ng ating mga lovers. Sana hindi, Kasi pag wala ng February, wala ka nang makitang sa TV, eh. At saka nung meron pang nangyari na noong February 26 sa community center, there were 200 couples married by our city mayor. Yung 200 couples na making their vows and telling each other to be with them forever, till death do us part, sabi ba nila doon, no? However, after this, how many % kaya ang couples na nag-last? No? Staying faithful to each other. According to studies, nowadays, the percentage of broken families sanctified by marriage is increasing. Sad to note, hindi sila naging faithful to each other. But our God stays faithful to us, di ba? Ayan. No? Meron tayong Panginoon na despite none of us, despite our best efforts and intentions, can paint a picture of perfect faithfulness that even compares to the faithfulness of God. Hindi natin maikukumpara ang faithfulness ni Lord sa faithfulness ng tao. Di ho ba? And we are thankful. Though we fail and fall many times, we have a God that is faithful in His promises. As in Hebrews 10:23 it says here, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. He is also faithful to guard us against evil. In 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, it says, but the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. He is faithful in His love. In Lamentations 3, verses 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Faithful also ang ating Panginoon in terms of temptation, in our temptation. In 1 Corinthians 10, verse 13, it says, no temptation has overtaken you except such as is common to men. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Faithful to forgive our God. If we confess our sins in 1 John chapter 1, verse 9, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And faithful to complete good work He has begun in you. In Philippians chapter 1, verse 6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So, brethren, let us remain faithful up to the end because our God is so faithful to us na even na marami tayong nangyayari sa buhay natin, He is still faithful. At ebidensya ng pagiging presence natin ngayon sa ating, sabi nga ni Pastor, kundi tayo kanina, pero meron tayong kasamang milyong-milyon na anghel within us. And of course, God is with us. Okay, so, mga kapatid, let us stand to recite our Shema Israel. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead.
You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Hallelujah. Thank you. Thank you for your greatness in our lives, O God. So, mga kapatid, let us prepare ourselves to listen to our scripture and to the message of God today. The scripture to be read to us by Sister Shelo, and after which, the message of God to be delivered by our Reverend Pastor Jess. Good morning to everyone. Let's open our Bible to Revelation chapter 21, verse 1 to 27. Revelation 21, verse 1 to 27. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and there no longer any sea. I saw a holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. Then they will be his people, and then God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I'm making everything new." Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." He said to me, "It is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be the fiery lake of the burning sulfur. This is the second death." One of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues came and said to me, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." And he carried me away in the spirit to the mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of the heaven from God. It shone with the glory of God, and its brilliance was like that very precious jewel, like a jasper, clear as a crystal. It had a great high wall with the 12 gates, with the 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. There were 3 gates on the east, 3 on the north, 3 on the south, and 3 on the west. The wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. The angels who talked with me had the measuring of rod of gold to measure the city, its gates and its wall. The city was laid out like a square, as long as it was wide. He measured the city with the rod and found it to be 12,000 stadia in the length, and as wide and high it is long. He measured it with walls. It was 144 cubits thick by man's measurement, which the angel was using. The wall was made with jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. The foundation of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third was chalcedony, the fourth emeralds, the fifth is sardonyx, the sixth is carnelian, the seventh is chrysolite, the eighth beryl, the ninth is topaz, the 10th is chrysoprase, the 11th is jacinth, and the 12 amethyst. The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of city was the pure gold, like a transparent glass. I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb has its temple. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives its light, and the lamp is its lamp.
The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. The glory and honor of the nation will be brought into it. Nothing impure will be entered in, nor will anyone does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb book of life. This is the word of God. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Naalala niyo po ba yung ating huling pinag-aralan? So nasa pagpapatuloy lang po tayo ng pag-aaral ng Revelation chapter 21, which is the New Jerusalem. Okay. So sa pag-aaral po natin ng paksang ito po kasi ay sensitibo. Ang nangyari po kasi ngayon kaya nagkaroon ng problema sa pag-interpret ng especially the book of Revelation, ay yung manner or yung method of interpretation. Kasi ganito po, nag-focus sila na ang book of Revelation ay futuristic. Nakalimutan nila yung tinatawag na present reality. So tatandaan nyo po, pag kayo po ay nagbabasa ng gospel at yung especially yung book of Revelation, lagi nyo pong titignan na nag-start na po yun. Amen? Yung unang advent ni Christ, yung kanyang death and resurrection, ay nagkaroon po ng katuparan ang lahat ng bagay. Okay, so nag-start na po yun. Yung paghahari ni Christ, hindi po future yun. Nag-start na po siyang maghari. Kasi yan po yung naging problem sa maraming interpretation. Future pa na darating si Christ. Future pa siya na magiging hari. Kaya nga, kung future pa siya magiging hari, bakit nagse-celebrate ang lahat ng mga churches ng Jesus reigns? Kung future pa siya maghahari, hindi po ba? So, that is a total absurdity. So, ibig sabihin, naghahari na si Christ ngayon. Bakit? Kasi yung kingdom niya dumating na. Okay? So, it is a present reality and at the same time, future realization. Meron po siya the fullness o yung full blast nung kaganapan ng mga binalangkas ng Panginoon. So, mahalaga po yun na makita natin. Okay? So, ang heaven, mga kapatid, ay nag-start na sa atin. Kaya nga sinabi nga ni Apostle Paul, we are seated in the heavenly places now. Okay? At tayo ay meron ng heavenly citizenship sa Philippians. Nabasa niyo po yon. Amen. So, maraming patotoo po yan. So, ang heaven sa atin, because of the presence of God sa atin, nag-start na yung heaven. Amen. Ang heaven, kung saan yung presensya ng Panginoon. We are talking about the presence of God. Okay. So, pero meron po siyang future realization, yung kaganapan ng lahat ng bagay. So, sa pagbabasa po ng Book of Revelation, reminder lang po, na huwag niyo pong tignan huwag niyong i-magnify si Satan. Huwag niyong i-magnify yung beast. Huwag niyong i-magnify yung parabang yung chaos sa Book of Revelation. Ang tignan ninyo si Jesus Christ na nagro-rule, na siya nagpapatakbo ng kasaysayan. Yun po yung mahalaga sa interpretation eh. Kasi pag hindi mo nakita yung paghahari ni Christ as a sovereign ruler over everything, as the sovereign ruler over the kings of the earth, mamimiss mo yung point ng gospel. Okay? Tapos pangalawa, tignan mo rin yung church. Ang church victorious eh. Actually, we are now reigning with Christ. Amen? Ngayon po yun, present reality na po yan. Kasi victorious na tayo because of the finished work of Jesus Christ. So nagre-reign na tayo sa mundong ito. We are now taking dominion. At ang kaganapan po niyan ay sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. So, dalawa po yan, yung kanyang first advent at saka yung second advent. The first coming and the second coming. Mahalaga po yan. Dito, yung kanyang unang pagpunta, nag-usher na. Nag-start na yung kingdom ng Panginoon. Lahat ng promise niya, yung new creation nag-start na. Yung heaven and earth become one. Amen po ba? And then, sa kanyang pagbabalik is the fullness of all things.
The full restoration of all things. So, nag-start na po yan mula sa kanyang first coming hanggang sa kanyang second coming. Okay. So, mahalaga po itong mga points para magkaroon tayo ng tamang guidance sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Plus, pinag-aralan natin noong nakaraan, yung pinaka-main goal ng gospel. Kailangan alam nating lahat ito. Ano yung pinaka-main theme ng gospel? The restoration of all things. Kaya nga tayo na born again Amen po ba? Future pa ba tayo mabuborn again? No. Nag-start na ang new creation 2,000 years ago. Lahat ng mga tinawag ng Panginoon sa kanyang kingdom ay naging bahagi na ng new creation. Kasi ang kingdom of God, yun po yung reason kung bakit merong new creation. Dumating na yung kingdom ng Panginoon sa atin. Lahat tayo ay binabago na ng Panginoon at patuloy na mababago hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. This is very important. Amen po ba? Kaya nga ang starting point natin is regeneration, na born again ka. At wag po nating i-reduce sa isang sekta yung meaning ng born again. Napakaganda ng meaning ng born again Amen? It is a regeneration. Nag-start na yung new creation sa ating buhay. Amen? At yan ay patuloy na mababago hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. So pag sinabi nating born again, hindi pa yan perfect. Perfect siya in a sense na si God, yung ginawa niya, yung tinanggap siya, nilinis siya, perfect yon. Pero kung titignan mo yung the way we live, hindi pa tayo perfect. Ang perfections natin sa ating ay yung tinatawag na sanctification. Yung Holy Spirit ibinigay sa atin upang turuan tayong may align yung buhay natin na liko doon sa kalooban ng Panginoon. Pero yung ating kasalanan, yung ating, it's all forgiven. Amen? Yung ating certificate sa death, canceled na lahat yun. Na-connect na tayo sa Panginoon, naibalik na tayo, God declare us righteous, God declare us holy, and yan ay patotoo ng Panginoong Diyos. Amen? That is the reality. Okay? So, tignan niyo po yung pagsasalarawan ng heavenly Jerusalem. Ito po ay literal na pagsasalarawan. Okay? So one of the 7 angels sabi sa kanya, "Come here and I will show you the bride, the wife of the Lamb." And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me in the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God. Her brilliance was like a very costly stone, a stone of crystal clear jasper. So pag-aaralan po natin yan. Ito po'y pagsasalarawan lamang, hindi po yan ganyan literal. Kasi nakita po natin na nakaraan ng heavenly Jerusalem. Nandun na pala tayo ngayon, presently. Amen? Sa Hebrews, dineclare po yan. At sa mga passages na tinuro ni Apostle Paul. Tayo ngayon ay nasa New Jerusalem. Ang church, ang kingdom of God ay New Jerusalem. Amen? Pag sinabi mong New Jerusalem, merong Old Jerusalem. Ano yung Old Jerusalem? Yung old system, yung sa Old Testament nakikita ninyo. Hanggang ngayon, nakikita niyo pa yung Jerusalem. Pero tayo ay kabilang nasa New Jerusalem. Amen? At ang New Jerusalem is heavenly. Amen? So, mahalaga po yan sa pag-aaral. Ngayon, pag-aralan natin yung mahalaga na pag kayo po ay nagbabasa ng Book of Revelation, huwag niyo pong i-interpret ito sa modern times. Or huwag ninyong i-interpret ang Book of Revelation sa hindi plataforma ng gospel. Amen? Alam nyo, ang laki ng problema ngayon. Yung ininterpret nila yung beast sa modern time, ininterpret nila yung 666 sa modern times, ininterpret nilang lahat ng bagay sa modern times, kaya nawala ng sense yung meaning ng gospel. Nagkaroon tuloy lalo ng talukbong dahil sa mga maling katuruan. Alam nyo mga kapatid, kung gusto talaga ninyong maintindihan ang Book of Revelation, balikan nyo kung paano nag-umpisa ang lahat. Ang tao ay nag-umpisa sa Garden of Eden. Amen? Sa Garden of Eden, nakita nyo, ang heaven and earth is one. Amen? Yung presensya ng Panginoon at ang tao, meron siyang fellowshipping. We are one. Ano po yung nangyari sa Garden of Eden?
Nagkasala yung tao. Nung nagkasala siya, anong ginawa ng Panginoon? Pinalaya siya, inexpel siya doon sa may paradise. Pero yung ganong kalalagayan, nung nag-fall ang tao sa kasalanan, hindi yun permanent. Kaya nga mayroong tinatawag na proto-evangelium. Sa proto-evangelium, ang plano ng Panginoon ay ibabalik uli yung paradise sa buhay ng tao. Yung tao, ibabalik siya uli doon. Amen? I-restore ang lahat ng bagay kasi nung ang tao ay nagkasala, pumasok ang curse and death. That is the result of sin. So, ang goal ng gospel ay i-reverse lahat yun, to make all things new, to recreate ang lahat ng bagay. Ganun po ninyo tignan ang Book of Revelation. It is a reversal. Kaya kung titignan mo ang Book of Genesis at saka yung Book of Revelation, halos parehas po siya. Yun po ang tamang pag-analyze ng Book of Revelation. Huwag mo siyang i-interpret sa technology ngayon. Huwag mo siyang interpret ng gano'n. Yung tatak, nagka-problema yan ng gusto. Yung pananaw nila sa bis, nagka-problema ng gusto yan. Amen? Kasi nga, in-interpret nila in modern times. No. As simple as this. Tignan ninyo, papaano nag-umpisa ang lahat. At papaano bumagsak ang tao, ang creation sa kasalanan. Papaano pumasok yung curse and death. At ngayon, yung in-accomplish ni Christ, nung una niyang coming, ay tinanggal niya ang death, tinanggal ang curse, tinanggal ang kamatayan. Lahat, di ba, na effect ng kasalanan. So, it is a reversal. Kaya nga ang tawag dyan is new creation. Ang Book of John, yan po ay book about the new creation. Ang sumulat po ng Book of Revelation is the same author, si Apostle John. Kasi iyon ang kanyang mission. Isulat ang mga bagay patungkol sa new creation. Amen? So ito po yung last na mga writings ni Apostle John. It's all about the new creation. Ito po yung continuation ng the Book of John. Marami po siyang sinulat, yung 1 John, 2 John, 3 John, at in the Book of Revelation. It's all about, he is talking about the new creation. Papaano, mga kapatid, pag sinabing new creation, it doesn't mean nagugunawin yung daigdig. Amen. Kung hindi yung removal of sin, the removal of curse, the removal of death, na kung saan ang heaven and earth will become one again. The presence of God, where heaven is, and the fallen man, forgiven and accepted, will become one again. Tulad nung una sa may Garden of Eden. Di ba mas tama na interpret mo ang Book of Revelation sa ganung pananaw? Mas tama yun eh. Talagang fit na fit talaga sa purpose ng Panginoon, sa kanyang original intention. Kaya nga, ang Genesis is account of original creation. Gaya po nung sinabi sa may mga scriptures, thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. These are the generations of the heavens and the earth, and when they were created, in that day the Lord God made the heavens and the earth. Amen. So ang pinag-uusapan po natin is the old creation. Ito pong mundo ngayon ay part ng old creation. Tainted by sin. Corrupted by sin. Amen. Ito pa po yung mundo na ginawa ni God noon na dinamage because nung pagpasok ng kasalanan sa tao, nadamay ang buong creation because of us. Pero sa gospel ng Panginoon is to renew all things. Kaya pag sinabing new heaven and new earth, it doesn't mean that the destruction of walang kasalanan ng earth. Ang nagkasala yung tao. Actually, nadamay lang yung earth eh. Amen? Ang whole creation ay naghihintay sa restoration ng mga anak ng Panginoon. Hinihintay tayo na ma-realize natin yung calling natin kay God. Amen? And then mag-act na tayo doon sa original purpose ng Panginoon. Kaya sa Revelation,
binabanggit yung new heaven and new earth. Amen. Ganon din sa may Revelation 21 verse 5. Sa Isaiah chapter 65, talagang diniscuss dyan kung paano yung idea ni God, kung ano ang new creation. Sabi niya, ang former things shall not be remembered or come into mind. Ano yun? Ito yung old creation. Yung fallen world. Amen? And then sabi niya, ang plano ni God sa new creation, sabi niya, but be glad and rejoice forever in that which I create, for behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. O, yan ang new creation. Amen? It is a time of rejoicing, hindi na time of mourning. Kasi nung nagkasala tayo, it's mourning. Nagkagulo-gulo ang buhay natin, ang daming problems. Nakikita natin yun sa fallen world. Because of our lawlessness, because of our disobedience, dahil sa paglayo natin sa Panginoon, sa ating constant rebellion sa Kanya, naging magulo ang buhay natin, naging masalimuot. But sa restoration of all things, yung removal of sin, kaya nga tayo tinuturuan tayo mga kapatid ng Biblia, hubarin na ninyo yung luma yung pagkatao. Kasi hanggat kayo ay namumuhay sa inyong lumang pagkatao, you will suffer. Amen? Yung sting ng death. Yung sting ng sin. At ayaw na ng Diyos na mamuhay na kayo doon. Mas maganda mga kapatid na makita mo na ang sarili mo ngayon ayon sa bago mong kalalagayan. As new creature of God. Kaya nga, alam mo malaking bagay yung yung realization. Kapag ang nakikita mo sa sarili mo, old ka pa rin, malaking problema yan eh. Kasi, kapag ang mindset mo na sa old nature ka pa rin, the way you live, ganoon ka. Pero pag ang mindset mo, new creature ka na, at namumuhay ka na, at lahat mababago, magbabago din lahat sa buhay mo. Amen. Kaya yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, mabuhay na kayo, hubarin na ninyo. Mabuhay na kayo sa kaalaman, mag-start na kayo magbasa ng Bible para makita na ninyo yung katotohanan ng tinakda ng Panginoon sa inyo. Huwag na kayo mamuhay sa lumang pagkatao. Hubarin na ninyo yan. Amen. Patay, ituring nyo na siyang patay. Amen. So yun po yung mahalaga sa new creation. Ang new creation, matagal nang nag-start. Kaya lang hindi pa natin nare-realize sa buhay natin. Amen. Yun po yung problema natin. So kasi nga, na-reduce ang born again o yung salita, kasi ang born again is, yan ay related sa new creation. Na-reduce kasi sa sekta. Kaya dapat maibalik ulit siya, yung kaluluwa ng born again ay maibalik siya sa original intention ng Panginoon. Amen? Mamuhay na tayo. Kasi iyon ang ganda ng plano ng Panginoon sa atin. Gagawin niyang gladness. Mapupuntay ng kagalakan sa buhay natin. At iyon naman ang nais natin, yung lumigaya tayo. Hindi po ba? Ang kaligayahan, ang fulfillment, ay hindi mo ito marirealize sa old self. Ito ay marirealize mo kapag iniwan mo na yung lumang pagkatao. Amen. At ikaw'y mamuhay na sa mga bagong bagay na tinakda ng Panginoon. Okay. Isa sa mga magagandang tignan ninyo kung papaano parehas na parehas ang Genesis at saka Revelation. Sa Genesis, nakita naman ninyo sa may Garden of Eden yung Tree of Life and the River. Amen? Sa Book of Revelation, nandun din siya eh. Pero magkaiba na ang presentation. Sa Genesis, makikita mo, sabi, and the Tree of Life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. A river flowed out of Eden to water the garden, and there it divided to become 4 rivers, Pishon, Gihon, Tigris, and Euphrates. Ito po'y kumakalat sa buong daigdig, kasi ang Eden is mountain. Mataas po yan, pag gano'n ang tubig. Pinakita sa new creation, sa restoration of all things, this is a present reality, mga kapatid. Ang Tree of Life at ang River of Life is a present reality. Kung babasahin nyo ang Book of John, si Jesus Christ ino-offer niya yung tubig. Amen? Sabi niya sa Revelation, then the angel showed me the river of the water of life,
tubig na pag ininom mo, mabubuhay ka. It gives life. Parehas siya actually yung tree of life at saka yung river of life, parehas yung kanyang function. It gives life. Sino ang bibigyan ng buhay? Yung mga patay. Sa Book of Ezekiel, ipinakita yung river of living water na nag-umpisa sa temple ng Panginoon, palabas, pataas ng pataas. Dinala doon si Ezekiel, nakita muna hanggang dito sa may sakong niya. Maya-maya, binalik uli siya hanggang nasa tuhod niya na yung tubig. Tapos hanggang nasa bewang niya na. Hanggang sa hindi na siya hindi na siya ang lalim na. Ganon ang magiging outflow ng river of life na gagawin ng Panginoon sa mundong ito. It is a present reality. Kayo, mga kapatid, ay nakainom na nung tinanggap nyo ang banal na Espiritu. Amen. Ang trabaho ng Holy Spirit is to give life to this dead body. Kaya nga doon sa may Book of Revelation, nung dumami na yung tubig, and then nag-start doon sa may throne of God, and then kumalat sa mga bumagsak doon sa may dagat, pati Dead Sea nabuhay eh. Di ba ang Dead Sea patayan eh? Nabuhay, nagkaroon ng maraming isda, teeming with fish, sabing ganon. Nabuhay, pati yung tubig dagat, nawala yung alat niya. So, sinabi roon, dinescribe sa Ezekiel na ang river of life, it will give life to dead sea. Amen? Ang sea is the world. Patay. Alam nyo, yun lang ang tanging pag-asa ng mundong ito. Alam nyo ba, parehas ang description ng tree of life and the river of life? Na ito designed for the healing of the nations. Di ba ang tree of life, meron siyang bunga na iba't iba sa 12 months. And its leaf is for the healing of the nations, sabing ganon. Ang river of life, ganon din. Sa Ezekiel, siya po ay magdadala ng life, healing sa dead nations of the earth. Ang pag-asa ng daigdig natin, mga kapatid, wala sa mga politiko. Wala sa Malacanang. Huwag niyong hanapin sa Malacanang o sa White House ang restoration of all things. Hanapin niyo yan sa Panginoon, sa pag-ahari niya. Amen? Kaya nga ibinalik tayo, si Jesus Christ ang tree of life eh. The Holy Spirit is the river of living water. Kaya yan ibinigay sa atin. Nakakainom na tayo. At ang dapat, mga kapatid, na makita natin sa ating mga sarili, dapat gumagaling tayo. Amen? Dapat gumagaling tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Ano yung sakit natin na tinutukoy? Ito po yung ating buhat nung tayo ay nag-disobey sa Panginoon. Nung tayo nagkasala sa Kanya, nagkasakit tayo. Yung ating rebellion, this world is sick. This world is dying. Ganyan din ang ating kalalagayan dati. We are sick. Pero the only cure, the only remedy, as far as the Bible is concerned, is the tree of life, na muli tayong makakain, at yung river of life, na makainom. Amen po ba? Yan ang dinisign ng Panginoon. Amen po ba? Diyan lang gagaling. Diyan lang hihinto yung nakikita niyong problem ng lipunan natin. Gagaling. Ayon sa gospel ng Panginoon, kasi yung tubig na galing sa temple, sa may Book of Ezekiel, pataas ng pataas. Maaring sa atin, mga kapatid, nandito pa lang sa ankle. Kasi hindi pa tayo gano'n nag-act talaga. Pero kapag tayo ay nag-act talaga, tayo mga Kristiyano, and we do our part na dinesignate ng Panginoon, kasi sa atin, ang temple of God na sa atin eh. Doon nag-i-start yung tubig na galing sa Panginoon, sa atin. So tayo, as we evangelize, as we bring the good news of life sa mga tao, yung river na yun, pataas ng pataas hanggang sa makover ang buong daigdig at gagaling ang buong daigdig sa kanyang karamdaman. Mabubuhay. Amen pa ba? Matindi ang problema ng daigdig.
matindi ang problema ng mga pamilya, matindi yung kasalanan, yung rebellion niya. So this is the only cure. Amen. So, kaya nga, sabi nga sa may Revelation 21, to the thirsty, I will give from the spring of the water of life without payment. Wala siyang bayad. Amen? Amen po ba? Wala siyang bayad. It is free for all. Nais ng Panginoon na gumaling ang lahat. Pero mga kapatid, ikaw ba, yung mga kasama mo ba sa bahay, gusto mong gumaling din sila? Amen? Yung mga membro sa inyong pamilya, i-share mo ang gospel para mabuhay sila. Makainom din sila ng tubig. Amen? Na galing sa Panginoon. Dalhin natin yung ebanghelyo. Saan man tayo nais na dalhin ng Panginoon. We are bringing life. We are messengers of life. Hindi lang po tayo basta Kristiyano. We are ambassadors of life. Saan man tayo naroon, you are representative of God. You are ambassadors of God. At dapat nakikita ang buhay sa iyo. Amen? Tayo yung mag-administer sa mga tao ng life na ito ng Panginoon. Amen. So the tree of life and the river of living water will bring healing and life to all nations. Okay? So, ito po ang isang interesting. Alam nyo ba sa may Garden of Eden, ang daming treasures. Isa sa mga lugar na kung saan yun nandoon yung river ay yung Pishon, doon mo makikita yung mga gold at doon mo makikita mga bdellium. Alam, bdellium is pearl. Ang pearl kasi, ito yung perlas na galing sa animal life. Galing siya sa shell, di ba? Sa dagat. Pero yung bdellium kasi, isang uri siya ng pearl na galing siya sa puno. Soil siya. Galing siya sa, magkaiba siya. Pero perlas din ang kanyang itsura. And then, onyx stones. Nabanggit talaga yung mga napakamamahal na mga stones. Dito po sa may, yung riches, yung treasures. Alam niyo ba sa Book of Revelation, kaya nga, ang disenyo ng New Jerusalem ay puro ginto, a city of gold. Amen. Di ba, ito po yung isa pong, alam niyo madalas kong marinig na ang pagkakaintindi kasi nila dito sa New Jerusalem is heaven. Ay, alam niyo sa heaven, pag nakapunta ka doon, lalakad ka sa street of gold. Mga kapatid, totoo po yun na heaven po yun. Pero yun po yung New Jerusalem. That is the church. Hindi niyo ba alam kayo ngayon ay lumalakad na sa streets of gold? Amen po ba? We should look through the eyes of faith, hindi sa eyes ng dead men. Amen po ba? Amen po ba? So nakita niyo yung problem, hindi po ba? Yan ang isang defect ng problem ng futuristic. Dahil nakikita mo future pa yung heaven, dinidisar-disar mo na makalakad ka sa street of gold. Samantalang it is a present reality. It is a present reality sa atin. Mamaya pag-usapan bakit. The foundation of the wall of the city were adorned with every kind of jewel. Jasper, sapphire, agate, emerald, onyx. Nabanggit yung onyx na naman doon. Carnelian, chrysolite, beryl, topaz, chrysoprase, jacinth, amethyst. 12 stones. At itong 12 stones na ito rin yung nasa may, alam nyo yung high priest? Nasa ano niya? Dala-dala niya yan representing every tribe ng Israel ay merong isang stones. What does it mean, kapatid? Talagang from Genesis to Revelation, doon sa may tabernacle na sinet up, doon sa may temple, ang high priest hindi siya pwedeng lalapit sa harapan ng Diyos na hindi dala-dala yung breastpiece na yon sa kanyang dibdib, representing the people of God. Tapos, aside from that, meron pang 2 stones dito. Nakapangalan dito yung isang stone na nandoon yung pangalan ng 6 na tribe and the rest of the tribe dito. 6 din sa isang stones. Mga kapatid, tignan mo.
Tama yung sabi ng Bible eh. Di ba? Tignan niyo po yung sabi ng Panginoon sa atin. Ayan pa, yung the gates, the 12 gates were 12 pearls. Yan po yung bdellium. Of each of the gates were made of single pearl. So yung gate noon, ang lalaking bdellium na nakita sa may Garden of Eden. Parehas na parehas, hindi po ba? Kaya lang yun ay old creation at ito yung the fullness. Sa new creation, it is a present reality. Bakit po dinidescribe sa may Bible na tayo yung mga perlas na yon? Tayo yung mga bdellium, mga jewels, tayo yung gold, tayo yung mga pearls. Bakit kaya? Yun po yung madalas nating pag-aralan. Kasi ang sabi ng Bible, especially nalala niyo sa may Exodus chapter 19, di ba? Nung tinawag niya, you will be a special treasure, a treasured possession to me, sabing ganon. Kung kayo ay lalakad sa aking purpose, you will become a holy priesthood, sabi ng Panginoon. And then sabi sa may Psalms 135, for the Lord has chosen Jacob for himself and Israel for his special treasure. Yan tayo mga kapatid eh. Alam mo, ang tingin ni God sa atin sa church, hindi ka lang isang ordinaryong tao. Hindi ka insignificant. Yes, tayo, we are not worthy kasi sinful tayo eh. Pero according to the calling of God, ganyan yung sinet kung anong church. Tayo'y mga precious stones. Kaya nga paghalalapit yung high priest eh, dala-dala niya rito yung mga 12 precious stones. Amen po ba? Tapos doon sa may Revelation, yung foundations ng temple mismo, yung pinakita natin New Jerusalem, 12 stones. Nakapangalan sa mga apostles. Kada isang apostles, isang precious stones. Yun yung foundation ng temple. Ganun niya tinitignan tayo as napaka-special treasure. Amen po ba? We have to see ourselves in the eyes of God. Kailangan nating makawala sa ating pananaw bilang isang makasalanan. Kasi, alam mo, malaking bagay yan eh, yung worldview. Malaking bagay yan. If you see yourself as sinner, helpless, miserable, habang panahon, ganyan ka. But if you see yourself according to God's calling, you are forgiven, you are now child of God, you are a priesthood, an heir of God, treasures of the Lord, iba yun eh. Amen to ba? So kinakailangan, kaya nga tawag niya Apostle Paul sa Romans chapter 12, renewing of your mind. Ma-renew ito. Nandito ang problema eh. The way you see yourself. Kung nakikita mo ang sarili mo na slave of sin, magpahanggang ngayon, matagal ka ng Christian, slave of sin ka pa rin. Pero pag tinignan mo yung sarili mo ayon sa perspective ng Panginoon, and then you act, and you rise up as an heir of God, iba yun. Magbabago din yung the way you walk on this sinful earth. We are special treasure. Sabi nga ng Panginoon, kita niyo sa may ganda nito sa may Malakay, they shall be mine. Talagang sabi ng Panginoon, akin to, treasure ko to eh. Ganun niya tayo tinitignan. They shall be mine, says the Lord of hosts. On that day, I will make them my jewels. Kita mo yung kapatid. Grabe yung si God, yung kanyang desire sa kanyang church. Special treasure. Bakit kaya kapatid? Bakit ganun tayo tinitignan ni God na special treasures? Ibig sabihin talagang, di ba, ang treasure is rare. Hindi po ba? Hindi mo yan makikita, hindi yan katulad ng mga lupa lang, bato dyan sa tabi-tabi. Mahirap yan makuha. Bakit kaya tayo dinescribe ni God ng ganun? Amen? I will spare them as a man spare his own son that serves him. Okay. Tignan niyo po yung sabi ng Panginoon. I will make your battlements as rubies, your gates of sparkling jewels, and all your walls of precious stones. All your sons will be taught of the Lord, by the Lord,
and great will be your children's peace. So, mga kapatid, yun pala, kaya pala tayo nagiging perlas, kaya pala tayo nagiging mga ginto o mga diamante, kasi kaya tayo kakaiba, kaya tayo unique, peculiar people, kasi tayo yung mga naturuan ng Diyos. Amen. Ikaw, kapatid, ay hindi ordinaryong tao. Hindi na ikaw yung dating ikaw na makasalanan, na patay sa iyong kasalanan. You have to see yourself na ikaw yung naturuan ng Diyos ng kanyang mga salita. At yung itinuro sa iyo ay napaka-precious. Treasure yan, kapatid. Ano ang pagkakaiba ng basura sa treasure? How do you differentiate? Ang basura, it is useless, worthless, nakakadiri, madumi, di ba? Kaya nga, pag ikaw nakikinig ka ng chismis, mahilig ka makinig ng chismis, pag merong nagkwento ng boy-boy, oh, talaga? That is, ano yan, basura yan eh. Nakangangakang ganun. Yung mga napapanood mo sa media, yung mga patayan, yung mga issue ng sa government, yung bangayan ng mga basura yan eh. Hindi ka na bagay doon, kapatid. You are a treasure of God. Ang mind mo dapat renewed. Ang iniisip mo na whatever is noble, whatever is pure, whatever is holy, whatever is righteous. Amen po ba? Hindi na nakikisaw-saw ka sa ano ng mundo. Basura yan eh. Garbage. Kaya nga, alam nyo ba kung ano ang impyerno? Ang salitang impyerno is Gehenna. Ang kanyang Greek word. Ang Gehenna is term sa isang basurahan. Kaya nga dinescribe ni Jesus ang hell, may inuukod, may apoy. Di ba sa basura makikita mo yung apoy? Ano yung makikita sa basura? Mga worthless things, mga bagay na siraan na hindi na siya useful. Pero tayo useful, baliktad eh. Kaya nga we belong to the heaven kasi we are useful, we are clean. Amen? Ang basura, baliktad. Mga bagay na wala nang isusunugin na, wala nang kwenta, mababaho, madudumi. Kaya sa basura, doon may kitang uod. Kaya describe ni Jesus, doon sa impyerno may mga uod na hindi namamatay. It is a description of garbage. Yan ang hell. Ang pupunta sa hell ay mga taong worthless na hindi na nag-fit sa purpose ng Panginoon. But you are far different. You belong to the heaven. Amen. Huwag kayong mag-entertain ng basura sa buhay nyo. Amen. Lumayo kayo sa mundong ito. They are destined for hell, but you are destined for heaven. Amen. Basura yan eh. Huwag kayong makisawsaw gaano sa mga issue ng politics, yung mga anti-government, tapos yung mga pro-government naman yung iba. Di mga ganun, okay, makisawsaw doon. That is garbage. Mag-isip kayo bilang mga anak ng Panginoon as noble, as priest of God. Think, ang mind ninyo, mag-rest yung mga something holy, something noble, something righteous. Ayon sa tinuruan ng Panginoon. Kasi you are taught by God. Kaya nga kayo treasure eh. Amen. Tanggalin na natin yung mga basura, yung mga garbage sa buhay natin. Hubarin na ninyo yung lumang pagkatao kasi garbage yun eh. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Okay. So, tignan niyo mo, mga kapatid. And great will be your children's peace. In righteousness, you will be established. O, nakita niyo, kaya pala treasure. Kaya pala tayo napaka-special jewels natin kasi alam mo yung, naturuan ka ng Panginoon, alam mo yung righteousness ni God. Hindi alam ng mundo ang righteousness of God. Ang alam nila yung self-righteousness nila. Di ba? Pag ikaw nasa politics ka, pag nakakatulong ka, feeling mo righteous ka. No! Ang righteousness ay hindi natin galing sa atin. Ang ating righteousness galing kay God. Amen? He made us righteous and then binigay niya ang law para maging pamantayan natin sa righteousness. Yung law ng Panginoon nagsasabi ng righteousness. Amen? Lalakad tayo kaya binigay ang Holy Spirit para tulungan ka makalakad doon sa law ng Panginoon. Amen? Yung law applied sa buhay natin is righteousness and justice. Ang mundong ito ay may version siya ng righteousness and justice. Hindi yun, kapatid, ang dapat mong tangkilikin. Yung tinuro ng Diyos. For example, matuwid ba yung
yung sinabi ng Bible na honor thy father and thy mother. That is righteousness eh. Yun yung matuwid, ayon sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, wives, submit to your own husbands. Husbands, love your wives. Children, obey your parents in the Lord. Pag ginawa mo yun, that is righteousness. You are walking in the righteousness of God. Amen po ba? Kaya tayo kakaiba, kaya ka-treasure. You do not belong to the garbage. You do not belong to hell. Amen. Di ba mas masarap nung tignan mo sarili mo ng ganon? Uy, treasure ako ng Panginoon, special kasi naturuan ako ng righteousness, lalakad ako sa katuwiran. Hindi ako mamumuhay tulad ng sa mundo. At kayo mga kabataan, huwag kayo makigaya sa mundo. Sa mundong ito kasi, na-present niya yung life ng iba eh. Sikat yung mga artista, sikat yung mga magaganda, sikat yung mayayaman, sikat yung matatalino, sikat yung sa kapangyarihan. No, that is all garbage sa harapan ng Panginoong Diyos. Ang tignan ninyo yung papaano sinet ni God ang life. Kasi yung life na na-present ni God sa may Bible, that is the reality. Yung life na na-present ng mundo rito is fantasy, delusion, insanity. Amen po ba? Kaya kayo mga kabataan, huwag kayong gagaya sa mundo. Mamuhay kayo in the righteousness of God. Si God ang binigyan na kayo actually ni God. You are now possessing yung attributes na yon. Yung quality na maging jewels or treasures of God. You are precious. Amen? Huwag mo i-level sarili mo sa mundo. They are garbage in the sight of the Lord. But you are treasures. Amen po ba? Diba? Ang gandang tignan na sarili mo ng ganon. Kasi nakikigaya ka sa mundo, ginagaya mo yung dead men, mga patay. But you have life. May buhay kayo sa Panginoon. Bakit kayo bababa ng level? Dahil bang pamantayan ng mundong ito ay yung mga sikat, yung mga artista, gaya ka naman ng ganon? No. You have your own life. Life with the Lord. Kaya nga tayo may eternal life. Ang eternal life ay nag-start na sa atin ngayon. The fact that you are possessing eternal life now kasi you belong to the heaven. Kasi ang eternal life is heavenly things. Okay. Tignan niyo po Titus. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Instructing us what? Kita mo, ito yung grace ng Panginoon sa atin. Nagdala ng kaligtasan sa atin. Tinuturuan tayo na to deny ungodliness, worldly desires, and to live sensibly. Righteously and godly in this present world. Amen? Kasi yun talaga ang trabaho ng Holy Spirit. Gawin tayong ganito kasi treasure na tayo, magiging treasure ka na eh. Kung dati basura ka, gagawin ka na ng Diyos na special treasure niya. Mga jewels, gold, pearl, bdellium, onyx. Magiging ganun ka na eh. Kaya nga sabing ganun, mamuhay na kayo, kaya ibinigay ang Holy Spirit to help us to deny ungodliness, worldly desires, to live sensibly, righteously and godly in this present age, looking, habang inihintay natin yung fulfillment ng lahat ng bagay, yung alin, the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from every lawless deeds. Amen? And to purify for Himself what? A people for His own possession, treasured possession, unique, special, peculiar treasure, zealous for good deeds. Amen? Yun na dapat tayo eh. Kapatid, yun ka na dapat. Dapat nandoon ka na. Ilagay mo na yung sarili mo sa ganong perspektiba. Hindi na ikaw yung dati. Buhay ka na, hindi ka na patay. Huwag ka nang mamuhay as dead man. Amen. Huwag ka na mag-isip tulad ng mga patay. Huwag kang tumingin sa paningin ng patay. Tumingin ka sa buhay. Live with life. Amen. At kapag ang life ni God, yung river of, di ba sabing ganon, ang nakainom, sabi ni Jesus, ang makainom ng tubig, out of his belly shall come forth living river of living water, di ba? Usipin niyo po, pag kayo po nakainom ng living water na binabanggit kanina,
mag-overflow yan sa may buhay mo, yung life. And then yung life na yun, dadaloy din sa ibang mga tao. Gusto niyo ba yun, mga kabataan? Gusto niyo ba yun yung mga magulang? Mga anak? Parang, kung sa cheering, panalo yung mga magulang eh. Mga anak, gusto niyo ba yun na kayo ay mag-overflow sa inyo yung life? Or what will you do? Represent life in this world. Huwag niyo i-represent ang death. You belong to the life. Amen. Mga young people, hindi makasagot eh. Mag-ano nga tayo mamaya, verification check tayo mamaya. Zealous for good deeds. Amen. If you are zealous for good deeds, then you are a special treasure of God. Napuprove yung calling niya sa'yo. Kasi ganun niya tayo tinawag eh. So pag nilakaran mo na yun, wow, confirmed. Talagang you are a treasure of God. Iba ka. You have to see yourself as peculiar. Huwag niyong tignan ang words lang na parang gano'n lang siya. It must be a reality in our lives, in our daily living. Saan man tayo naroroon, ikaw man ay nasa school, ikaw man ay nasa trabaho, hindi yung Kristiyano ka lang sa loob ng church. Pag Sunday ka lang, ang bait-bait mo. Pag doon sa may bahay, pag sa trabaho ka na, parang tigre ng ugali mo, masahol pa sa mga unbeliever. Amen po ba? No. You are treasure, you are children of God. You represent God in this world. Kaya ka nandoon. Kaya dineploy tayo ni God sa iba't ibang ano eh. Meron sa atin sa academics, meron sa atin sa military, meron sa atin dito sa mga iba't ibang field ng professions. Bakit tayo dineploy ni God sa iba't ibang lugar? To represent His kingdom, His righteousness sa mundong iyon. To display His light, to declare His majesty. Amen? Yun ang trabaho natin eh. His excellencies to magnify God in our lives sa harapan ng mga, in this fallen world, in this dark world. Yan tayo. Mas magandang makita natin mga sarili sa ganung perspektiba. Kaysa yung mamuhay ka lang na parang wala kang goal, wala kang nakikita, you do not understand your calling. Then you are blind. Pag hindi mo nakikita ang mga ganung bagay. Amen. We live as a royal children of God. Noble. Amen. Naintindihan niyo na po bakit treasure? O ito pa, isa pang interesting ito sa may Book of Revelation. Kaya nga parehas na parehas ang Book of Revelation eh, tsaka yung Genesis eh. Sa Genesis makikita nyo yung serpent lang na nag-deceive kay Eve. Na yung author kung bakit nakapasok ng kasalanan. Dinaya siya nung ahas. Si Satan yun. Pagdating sa Revelation, tignan niyo itsura. O, iba na, no? Isa na siyang dragon, hindi na siya isang ordinaryong serpent. Ang sabi sa Revelation chapter 12, and the great dragon was thrown down, that old serpent. O, nare-recall mo yun kung sino old serpent na yun, di ba? Si Satan yun eh. Siya yung nagtukso kay Eve noon eh. Who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. So, ngayon, si Satan ngayon, sa mundong ito, hindi na lang si Eve ang nadaya niya. Buong mundo na deceive niya. Amen. Kaya nga, ang mundong ito, alam niyo ba, deceive. Ang mundong ito is living in fantasy. Kasi pinaniwalaan niya yung lie ni Satan. Pinaniwalaan ng mundong ito yung life na ini-offer ni Satan. Ganit, di ba nalala niyo si Jesus Christ, inoferan din ni Satan? Oh, pinakita niya yung splendor ng mundong ito. Ito yung mundo. Ito yung mundong, yung kingdom na ginawa ko. Ibibigay ko lahat sa iyo to. Basta just worship me. O, di ba? Sa atin din, nagpipresent siya eh. Nagpresent si Satan ng lie, ng world. Oh, ito yung mga artista. Ito ang hangaan mo, itong mga artista. Maging katulad ka ni gantong artista. Yung buhok niya, gayahin mo rin. Kasi gaganda ka. Sisikat ka pag marami kang pera. Ganyan nagpresent si Satan ng lie eh. Ng buhay. Mas sikat ka pag marami kang pera. Mas maligaya ka kung marami kang pera. Totoo ba yon? It's all lie. Amen. Hindi ganun ang life. And yet, marami mga kabataan still, nagdidesisyon na maging kasiganda sa mga artista. Amen.
Sana wala naman dito sa atin yun, no? Amen? Alam niyo bang ganda-ganda na ninyo? Mas magaganda pa kayo sa mga artista. Kayong mga kabataan lalaki, ang gagwapo ninyo sa harapan ng Panginoon kasi jewels kayo ng Panginoon eh. Treasure kayo ng Panginoon eh. Amen po ba? You have to think that way. Amen. You don't need to imitate the world. This world is a fallen world. It's all lie. It's in delusion. Huwag kayong mamuhay sa fantasy na kinabibilangan nila. Fantasy yun, yung kanilang mga pangarap sa buhay. Ang end nun is destruction. Tignan niyo yung mga mayayaman. Ilang sikat ng mga artista. Sikat na sikat sila noon. Katulad sila Whitney Houston at marami pang iba. Yung si Freddie Mercury, yung sa Queen, sikat na sikat yun eh. Diba? Si Elton John, grabe mga katanyagan nila. Pero ano nangyari sa katanyagan nila? Sa dami ng pera nila sa katanyagan nila, na-destroy sila. Na-involve sila sa mga sexual immorality, sa mga iba't ibang klaseng bisyo, sa drugs. Grabe ang buhay nila. Hanggang sa si Freddie Mercury, namatay siya sa AIDS. Kasi ang dami yung talagang sexual orgies. Yun ang ginawa. Hindi nila alam kung paano, para saan yung katanyagan na yun, hindi nila alam. Kaya ang ganda na ng buhay na binigay sa ng Panginoon, simple life, a godly life, a righteous living. Amen. Holy unto the Lord. Iyan kayo mga kabataan. Amen. Huwag niyo silang gayahin. Mas sikat kayo sa kanila. Kasi you are a special treasure of God. Mas maganda kayo sa kanila. You are beautiful in the eyes of the Lord. Ang mata ng Panginoon sa inyo. Amen. O, di ba? Kaya huwag niyong paniniwalaan yan, bandaraya, the deceiver of the whole world. Yan si Satan. O, huwag niyo naman gawing bida si Satan. Alam niyo, minsan na yung problema sa mga Kristiyano, mas sikat na sikat si Satan sa tingin nila kaysa kay God. Alam niyo kung bakit? Kasi mas tingin nila kay Satan, mas makapangyarihan kaysa kay God eh. Ganun ba kayo mga kapatid? Takot na takot ka sa multo, takot na takot ka sa aswang, takot na takot ka sa mga ganito, mga maligno, takot na takot ka doon sa, pagkaya yung basahin ng Revelation, katatakot kasi nakikita mo yung puro halimaw, mga pinagsasabi nila. Katulad ngayon, nangyayari ngayon, marami ng obsessed sa tinatawag na tatakan ng 666. Yung mga taong naniniwala doon, they don't know their God. They don't know their Bible. They don't know anything about the promises of God, about new creation. Uulitin ko to mga kapatid, sa Book of Revelation, bago ni-release ang mga judgment ng Panginoon, tinatakan niya muna yung kanyang mga anak. His chosen ones. Meron silang tatak ng pangalan ng Ama sa kanilang forehead. At sabi sa may Bible, yung natatakan na ng pangalan ng Diyos sa kanilang forehead, they cannot be harmed even by Satan. And then, bakit mo paniniwalaan na meron tatakan na ikaw matatakan kapag nagpapaksin ka? Kahit nga doon sa literal description nila, pinapakita nila yung microchip, ilalagay sa needle. Ang laki ng needle eh. Samantala, yung needle ng vaccine, ang liit lang nun eh. Hindi, kinapaniwalaan pa rin nila yung line na yun. Kumakalat yun kasi nga tinuturo sa mga pulpit, huwag kayong papabaksin kasi nga ganto-ganto. Mga kapatid, mag-isip kayo. Huwag kayong bastang papaniwala. Pag ikaw kasi madali kang masway ng ganon, isa lang ibig sabihin yan, you have no foundation. You do not know your Bible. Amen. May tatak ka kay God. Yung tatak ni God sa iyo is your assurance. Ang magpe-preserve sa iyo si God. Kasama sa doctrine na itinuro ng Panginoon sa atin, kasama sa gospel, is the doctrine of preservation. Tandaan nyo yan. We are being preserved. Kung hindi tayo na-preserve, wala na sana tayo ngayon. Naalala nyo si Peter, sabi nga ni Peter, sabi ni Jesus Christ sa kanya, Peter, hiningi ni Satan kay God na ligliging ka, tulad ng isang trigo. But I prayed for you. So kung ikaw makabalik ka na, feed my flocks. Amen. So nakita mo yung preservation ng Panginoon? Napipreserve tayo ng Panginoon. Doon sa may Book of Revelation, pag binasa mo diyan, kitang-kita mo ang mga anak ng Diyos preserved. Nandun nagbuga ng flood yung dragon. Sino nag-absorb ng flood o yung mundo?
Pero yung mga anak ng Diyos, binigyan ng pakpak, lumipad sa wilderness, safe siya in the hands of God, preserved by God. Kahit anong attack ni Satan, doon sa may yung locust, si Abaddon, si Apollyon, di ba? Kita mo doon, preserved. Sa ang bilin sa kanya, lahat ng may tatak ng pangalan ng Diyos sa kanyang loo, huwag mo silang gagalawin. And then, kinakatakutan ng maraming born again ngayon, yung vaccination, as tatakan daw ng 666. Mga kapatid, if I were you, do not believe that. Know your God. Kaya nga, sabi sa Daniel chapter 11, those who know their God will be strong and will do exploit. Kung kilala mo ang Panginoon. Kaya nga, importante yung knowledge. Dapat ang anak ng Diyos is knowledgeable about the Word of God, about His promises, about His prophecies. Importante yung knowledge. Kaya mag-aral kayo mga kapatid. Amen. Ang ganda nga ng sinabi ni Brother Jun sa akin nung last week tungkol sa ating pag-aaral. Ito po yun. Nung sinabi ni Jesus, nung tinatag niya ang church, yan po, sa mata ng Panginoon. This is reality. The gates of hell will not prevail against it. Amen. Naniniwala po ba kayo dyan? Naniniwala po ba kayo dyan? So, hindi na kayo tatakot sa vaccine. The gates of hell will not prevail against it. Intindihin mo yan, kapatid. Ipasok mo sa puso mo, the gates of hell will not prevail against me. Against the church, kasi I belong to the church. Amen. Tignan mo yung sarili mo na may tatak ka sa forehead ng Panginoon. Ano pang katakutan mo? That is a very powerful word. That is a very powerful testimony and declaration of the Lord Jesus Christ for His church. Amen. Lastly, ito po tayo dito pa yung wawakas. Sa book of Genesis, kaya pala ginawa ni God ang heaven and earth, kaya pala ginawa niya ang lahat ng bagay, ay in the end, makita mo yung grand plan ng Panginoon. Gagawa siya ng tao. At yung tao napaka-special. Napaka-special ng tao kasi siya yung the only creatures na ginawa ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Amen. And that was Adam. Amen po ba? Pero sabi ng Panginoon, it was not good. It is not good for man to be alone. So gagawan ko siya ng babae. So pinatulog yung lalaki at mula sa kanyang ribs, nilabas yung babae. Ginawa, tapos nagkaroon ng kasalan sa Garden of Eden. Si God mismo ang nagkasalan. O sa Book of Revelation, nandun ba yan? Yes! At iyan yung grand climax ng Revelation. O sino na si Adan ngayon sa new creation? Si Jesus Christ is the new Adam. O sino na yung woman sa new revelation? The church. Kaya nga, sa Bible, makakita kayo ng 4 na klaseng babae. Yung sa Genesis, si Eve. Sa Ephesians chapter 5, yung bride. Yung sa Revelation chapter 12, the woman clothed with the sun, yung persecuted church. And then, the bride. Sa Revelation 21, iisang babae lang po yan. Amen. At tayo yun, kapatid. Kasama ka dyan. Amen. Kasama ka dyan, kapatid. Masaya ka ba? Mga kapatid, ito po yung mga katotohanan. Sa mata ng Panginoon, ganito tayo. You are not insignificant. Amen? Okay, tawag sa atin, it's bride. Kaya nga, ang sabi doon sa may Revelation, chapter 21, and I, John, saw the holy city, the New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Unang-una, ang ibig sabihin na coming down from God is not literal, kundi ang ating is heavenly. Ang nature ng ating calling is heavenly. We are born from above. Our citizenship is in heaven. We are now seated in the heavenly places. Naintindihan niyo po? Yun po ang ibig sabihin nun. At ang maganda rito, ito po, yung bride daw, ang tawag niya sa city. City is the bride.
The city is the bride itself. Amen. Ano ang description ni God ng church? Prepared as a bride. Na-i-prepare talaga. Hindi tao ang nag-prepare sa kanya, si God ang nag-prepare sa kanya. At ang tanong, paano na-i-prepare ni God ang church as a bride? Amen? Prepared eh. Ready na siya eh. Amen. Nakita nyo naalala nyo si Eve noon na talagang na-present ni God. Si God ang nag-present ng babae kay Adam eh. And this time, ganoon din ang ginawa ng Panginoon na i-prepare niya yung church to be the bride. Amen. Okay, when we are talking about bride, we are talking about marriage. Amen. Huwag niyo namang isipin literally na may kasalan nga. Amen. It's all symbolic. Kasi ganito, ang marriage kasi is covenant. Covenantal union yung marriage. Yung kasal natin. So, yung ating relasyon sa Panginoong Yesus is covenantal union. Kaya marriage yun. Kaya ang term sa may Bible sa Revelation is marriage. Pero kapag naintindihan mo yung salitang marriage, it is a covenant union. We are made one with Christ through His covenant. Lahat ng ito ay initiative ng Diyos, hindi po ito lahat gawa ng tao. Amen. Okay. And then sabi niya sa 9 verse 10, come here, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Okay. So, ganun-ganun, nare-recall mo sa Old Testament, di ba? Si Adam and Eve. And he carried me away in the spirit to a great high mountain, kasi nandoon nga doon nakalagay kasi ang church ng Panginoon, di ba? Mount Zion. And he showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God, having the glory of God. Wow! Alam niyo ba, very interesting yan pag na-encounter niyo sa tang glory. Kasi, nung Old Testament, ang glory ay makikita mo lang sa tabernacle. Amen. Ilang beses natin pinag-aralan ng tabernacle, mga kapatid. So, kaya nga, ang glory ng Panginoon, yung parang pillar of cloud, nandoon yun sa may most holy place. Yung tinatawag nilang Shekinah glory. Nandoon yun sa may most holy. Ito po yung most holy place. Ayan o. Yung square dito, yun kasi holy place, ito most holy kung saan nakalagay yung Ark of the Covenant. Naandyan yung pillar of cloud, yung glory of God. Napansin nyo yung most holy place? Ano yung shape niya? Square. Oh, that's why yung New Jerusalem is square. Sabi niya doon, pagkakadescribe niya, yung New Jerusalem is having the glory of God. Kasi yung glory of God, nandun sa may secluded, restricted. Ang nakakapasok lang sa most holy place noon is priest once a year lang. Kailangan pa, meron pa siyang, susundin niya pa yung mga regulations, may blood, merong insenso. Kailangan, he has to follow everything that God has ordained. So ngayon, wala na yun mga kapatid, na-fulfill na lahat kay Christ. Tayo ngayon ay nakapasok na sa presence ng Panginoon. Sabi nga sa Hebrews chapter 10, God provided a new way of living na makakapasok na tayo sa most holy place, sa kanyang dakong kabanal-banalan. Nandun na tayo actually, yung most holy place ay naging city. Na-extend na, nawala na yung partition, kaya nga napunit na yung veil. Yan ang purpose kasi magiging one na. Ang heaven and earth will become one. Amen? That's wonderful. Dati restricted lang siya, oh. Ngayon, the entire city having the glory of God. The whole church, you and me, and the whole church around the world. Fascinating. Amen. Nakakagulat din po ba? Parang ang hirap intindihin, no? But you have to believe this. This is God's testimony about reality. We have the glory of God. Nandun na tayo, kasama na tayo doon. Kaya nga grabe, pag iniintindi mo ang mga salita ng Panginoon, talagang ma-amaze ka talaga sa mga
Ginawa niya. Kaya nga alam niyo mga kapatid, pag nakita niyo kasi mga bagay na to, it will tremendously affect even yung prayer mo. Magiging very intimate. Kasi nakikita mo yung glory niya. At kasama ka doon sa plano ng Panginoon. Kasama tayong lahat. The whole church. Ganyan niya tinitignan. Amen. So, amen po ba? Okay. So, tignan po natin. Sa Revelation, dinugtungan pa ito. Sabi niya, let us rejoice and be glad and give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come and the bride made herself ready. Papaano ito na i-ready? Maya makikita po natin yan. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, which represents the righteousness of God. Amen. Huwag niyo pong i-interpret na literal na damit po yan, ha? Sa mata ng Panginoon, kayo ay nakasuot ng puting lino. Amen? Si Brother Rodel, hindi nakasuot siya ng Tokyo 88. Nakasuot siya ng puting lino kay God. Amen? Di ba? Nakaputing lino tayo kay God. Yan tayo. Kasi it symbolizes the righteousness of God in us. Amen? So, for the fine linen is the righteous acts of the saints. So, si God, ito po yung sinasabi kanina, tinuruan tayo ni God. We are taught by the Lord. Binigay niya ang law, binigay niya ang righteousness, binigay niya ang Holy Spirit to help us walk in the righteousness of God. Kung mag-fail ka man kapatid, nandun ka pa rin sa righteousness kasi declared ka ng righteous eh. Pero tinitrain ka ni God na lumakad sa righteousness kasi yun ang ating destiny. We are treasures of God. Amen. Amen po ba? Kaya nga, na-provide yung repentance. Alam niyo yung repentance, ito ay para tayo ay makabalik, makapanatili tayo doon. Pag nag-repent ka, alam mo ba, ang way of illustration yan, para bang nilalaban mo yung puting damit mo pag nag-repent ka. That is symbolic. Blessed are those who wash their clothes, sabi sa Revelation. Kasi nag-repent ka. Kasi di mo naman kaya linisin yun eh. Amen. By your own, except you repent. Amen. So, ganun po yung mga symbolic ng Panginoon. Okay. For the fine linen is the righteous act of the saint. And then he said to me, right, blessed are those who are invited in the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these words are true. Amen. Totoo ito, mga kapatid. Amen. You are now part of the marriage. Kasama ka na sa asawa ng Panginoong Jesus in terms of His covenant. Having the glory of God, prepared, made herself ready. Ang church na yung bride na naipresent ni Christ sa kanyang sarili, hindi yung overage ng tanda na hukluban ng ganun, hindi ganun. At hindi rin yung parang baby na, hindi po ganun. Sa perfect beauty siya, nasa perfect height ng kanyang beauty, ganun na i-prepare. Si God ang gumawa ng lahat ng yun para sa church. Hindi tayo. Kaya nga kung titignan mo yung sarili mo, Lord, I am not worthy. But this is, you have to believe this. Kasi ito yung inordain ng Panginoon. Okay, another symbolism is square. Napag-usapan naman po natin yan. Alam nyo, yung 144,000, yung 144 is 12 times 12. 12 is the number of the apostles, the 12 tribes, makikita nyo sa may Bible. It symbolizes the number of the redeemed. Pag nakikita nyo yung 12, o 144,000, square yan. Kasi ang universally, alam nila yan. Kasi ang square nga, di ba? Igulong-gulong mo yan. Babagsak yan on one side. Kasi square nga siya. Perfect. Walang discrepancy sa kanyang mga sides. Equal lahat. Sign of perfection. So, ganyan tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ganyan yung tabernacle ng Panginoon, yung most holy place is square. It is a sign of perfection. Ganyan tayo ginawa ni God. Ayon sa kanyang calling sa atin. Amen. So, ito po yung sinasabi. Ang tanong natin kanina, paano tayo na i-prepare ng Panginoon? Sa Ephesians chapter 5, verse 24 to 33, ganito po ang patotoo ng Panginoon. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their own husband in everything. Husband, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her.
So, i-pattern natin. Since na tayo, the bride of Christ, naranasan natin kung paano tayo nilinis ng Panginoon, ganun din yung ating pattern sa pag-deal natin sa ating mga asawa. Amen. So that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, and that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot, no wrinkle, or any such thing, but that she would be holy and blameless. O, nakita niyo mga kapatid, this is a present reality. Ganyan yung ginawa ng Panginoon sa atin, bagamat ang nakikita mo sa sarili mo, ay, may sinner pa ako. No. Yes, magandang repentant tayo. That is magandang katangian yan. Maging repentant tayo sa ating mga kasalanan. But you have to believe na ikaw ay spotless, holy, blameless, sanctified, cleansed by the water. Yan yung mga ginawa ni Christ sa atin. That is a present reality. Kaya nung pinakita sa may Book of Revelation, kung anong ibig sabihin na the bride prepared, yun po yung ibig sabihin niyan, sanctified. Pinabanal ng Panginoon. Si God ang gumawa nun. Amen. This mystery is great, but I'm speaking with reference to Christ and the church. Amen. Kaya nga mag-asawa, wag lang nyo lang tignan yung sa inyong mag-asawa, wag nyo lang tignan parang ordinaryo lang yan. Ang pattern ninyo ay si Christ at saka yung church. And since we are part of the church, you should have knowledge kung paano ang dealing natin sa bawat pamilya. Amen. So, di ba, ang gandang tignan yung ating mga sarili ng ganito? Holy, pure, sanctified, cleansed, spotless, blameless, radiant, faithful, obedient, and loving. Mas maganda mga kapatid na dito ka lumagay sa testimony ng Diyos. Ganito mo tignan ang iyong sarili ayon sa kanyang pagkakatawag. Kaysa yung tignan mo yung sarili mo sa old self. Napalangoy-langoy sa kasalanan, paikot-ikot sa kasalanan. Amen? Mahalagang bagay yun mga kapatid. Kaya nga sabi rito, the way we see ourselves will tremendously affect our lives. Seeing ourselves as dead to sin and alive to God, holy and righteous, overcomer through Christ, and actively participating in the advancement of the kingdom of God will give us the best advantage to a victorious life in Christ. Yan po ang maganda niyan. So, ito po, kailangang ma-renew yung ating way of thinking. Amen. Ano ang gusto mo, kapatid? Mamuhay ka ng tulad ng isang patay o mamuhay ka bilang isang buhay? Mamuhay ka sa testimony ng Panginoon as church, kung paano niya tinatag ang church, or mamuhay ka na tulad ng mundong kinalakihan mo. Nasa sayo yan, kapatid. Mamuhay ka doon sa heavenly things, sa mga bagay na ang gaganda, o sa bagay na parang mga basura ng mundong ito. Mamili ka. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Moses noon sige, pamiliin mo sila. Pero ang nais ng Panginoon, choose life. Amen? Choose life. Okay. So, sa madaling salita mga kapatid, kung titignan niyo po yung ating pong pinag-aaralan, ito pong Revelation 21, ito po yung summary niya. The garden is now a city. Amen. Di ba? Doon lang nag-start yung sa may maliit na pirasong a piece of land. Doon lang start si God ng kanyang purpose. But doon nag-fail na kagad si man from the very beginning. But the second man, si Jesus Christ, nagtagumpay na overcome niya si Satan, pati ang kasalanan, pati ang death. At naisakatuparan na i-transform na yung isang luntian na paradise into a great city of God, the holy city. At iyan yung ginawa ni Jesus Christ. The garden is now a city. Sa Genesis, paradise was lost, but in Revelation, the paradise was restored. Sa Genesis, ang tao pinalayas sa Garden of Eden, but sa Revelation, siya ay pinakita na redeemed
at nakabalik na sa mountain of God, sustained by the river of life, sustained by the tree of life, reigning, regaining kung ano yung na-lost sa kanya, taking dominion sa mundong ito, and walking as priest and king of God. Yan ang presentation ng Revelation 21 concerning the church of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? And you are part of this plan. And by this thing, God has called us. Amen? Lastly, basahin po natin ang verse na ito. Pakibasa po. Naiintindihan nyo na ngayon yung verse na ito. The garden is now a city. A holy city of the Lord. Amen? Dati noon, kakaunti-kaunti lang yung mga treasures doon. Doon, talagang kitang-kita natin, the whole city is built in special treasures of God. Amen? So, purihin ang Panginoon at salamat sa Panginoon sa kanyang pagtuturo sa atin sa araw na to. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo and let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O Lord, sa iyong eternal purposes. We thank you, O Lord, for teaching us concerning these things. These are true, and they are faithful, for your words are faithful and true. Father God, thank you, O Lord, na ang hirap lang na i-contemplate sa aming buhay ang mga bagay na ito sapagkat kami ay nasanay kami sa mundong ito, lumaki kami sa mundong ito. Ang buong orientation namin ay ang way of thinking ng mundong ito. But now, O Lord, you have called us sa isang napakaganda at napakataas na calling. At Lord, ang nais mo sa amin is to walk in a worthy manner of your calling. Ang mamuhay kami, Panginoon, sa isang bagong kalalagayan na dinesignate mo na sa amin, hindi na sa aming lumang kalalagayan. Hindi na sa luma naming pagkatao, kung hindi sa bagong pagkatao na kalarawan mo, Panginoon. Because ito ang reason kung bakit nagkaroon ng new creation. At lahat ng ito, Panginoon, ay buong pananabik na hinintay ng mga anghel ang kaganapan ng lahat ng ito. At Lord, we are looking forward sa fullness ng lahat ng bagay na tinatag mo. Sapagkat ang iyong kingdom, ang paghahari ng Panginoong Hesus, ang new creation, ang life is a present reality and at the same time a future realization. Father God, we worship you for all your truth. We admire you and we adore you, O God, and we glorify your name. Let your name be magnified, O Lord, through your word. Sa pagpapahayag ng iyong mga salita, magnify yourself, O God, for you are great and your purpose is everlasting. Lord, we worship you. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Maraming pong salamat sa napakagandang katuruan ngayon. Message of God given by our Reverend Pastor. Salamat po. At alam kong tayong lahat ay nabuksan. Hindi lang ang ating mga mata, pati ang ating mga minds. At ang pagkakataon na to binigay sa atin, lalo na yung mga kabataan na nasa loob lang ng bahay. Ang pagkakataon natin na pag-aralan at i-meditate ang word ng Lord. Di ba, ho ba? Pati rin kami na mga magulang ay nagkaroon ng pagkakataon. Salamat sa ating Panginoon. At muli, pating pagpatuloy sa ating service ngayon po ay dadako po tayo sa isang mahalagang parte ng ating service, ang ating pagbibigay ng pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang mga blessings sa atin. So, ito po ay, so may I ask Sister Ellen to pray for our tithes and offering. And before that, may we stand up to sing our offertory song.
Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa inyong harapan. Pinupuri ka po namin. Ikaw po ay aming dinadakila, Lord God. Sa lahat ng ito, Panginoon, ano man ang meron kami, Panginoon, ang lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Panginoon, sa paglapit namin ito, pakilinisin niyo nga po ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo nga po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at sa aming mga pagkakasala sa inyo. Panginoon, we lift to you our tithes and offering, Panginoon. Naway ito'y tanggapin niyo, Panginoon. Ito'y nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. At kami ay malugod na nagbibigay sa inyo sa lahat ng ibinigay niyo sa amin bilang pasasalamat. Panginoon, we lift to you, Panginoon, ang lahat sa aming buhay. Thank you for blessing the works of our hands, Lord God, sa pagsusupply mo ng lahat ng aming mga pangangailangan. Tunay, Panginoon, na hindi nga po kayo nagkulang sa lahat ng pangangailangan namin. Patuloy, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na aming dapat gawin. Thank you, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa aming pamilya, sa pagtulong niyo sa aming mga gawain, sa aming pagbe-bless niyo sa aming mga trabaho at hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na gawin niyo nga pong tulay ng blessings, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo kaming maging blessing sa aming mga kapwa, Panginoon, tulad ng pagbe-bless niyo sa amin, Panginoon. And Father, Lord God, we lift to you our families, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na gabayan niyo po ang bawat isa sa amin sa bawat araw ng aming buhay at pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Thank you for being our peace. Thank you for being our victory sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa lahat-lahat. In Jesus' name, this we pray. Amen. God is so faithful to us, and so with our family. At nakakatuwa na may mga dumaraming ating youth ngayon. At meron din tayong kids. Nasaan na mga kids natin? Wala naman. Okay, itong mga youth pala natin nandito. Anyway, kahit wala sila, alam natin na ang ating puso para sa ating Panginoon, sila ay ating mga regalo sa atin, kaya atin pong silang i-bless kahit wala pa sila rito. At pangunahan tayo ni Brother Ellis to pray for our youth and our kids. Tumayo po tayo at ipag-pray natin ang mga next generation. Purihin ka, Panginoon, sa buhay na binigay niyo sa amin. Through Christ Jesus, we thank you for thy salvation, Lord God. Heavenly Father, we come before you today, Lord. We pray for our next generations, our children, Panginoon. We pray na kayo po ang mag-sustain sa kanila. May you grant them strength, Panginoon, sa daily na kanilang ginagawa, Panginoon. May you provide everything they need, Panginoon, as they go with their lives. May you grant them repentance, Panginoon, from their sins. May you forgive them. And may you sanctify them, Panginoon, through your Holy Spirit. And may you grant them wisdom, Panginoon, to walk in your ways. And may you teach them, Panginoon, your ways that they may shine light upon others, Lord God. May you give them strength to be the salt of the earth, that they may preserve your words, your laws, and your statutes, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang kahinaan, Lord God. Sa times na sila ay nalilito, Panginoon, sa kanilang mga buhay, kayo po ang mag-straighten out ng kanilang thoughts and kanilang ways, Panginoon. And may you grant them, Panginoon, ang inyong sovereign grace, Lord God, and mercy. Patuloy niyo po silang i-hold at i-preserve, Panginoon, that they may grow, Panginoon, sa inyong kaharian. And as for the leaders, Panginoon, sa elders, sa magulang, sa church na ito, Lord God, also grant us repentance, sanctify us, Lord, and make us worthy leaders, Panginoon, that they may know na kami ay tinalaga ninyo sa bayan na ito, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo po ang humawak sa aming lahat. May you preserve us.
May you hold us, may you give us wisdom and understanding, Panginoon. And patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon, sa aming paglago sa inyong kaharian. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po ang ating pag-aaral sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya po ini-encourage namin po kayo na dumalo tuwing Wednesday po sa ating midweek service. 5:30 po dito po sa ating center. Napakaganda po makinig at mag-aral sa salita ng ating Panginoon. Nabubusog tayo at magkakaroon din tayo ng parang confidence na maging ilaw sa iba at humayo kung may pagkakataon po na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ayun po ang ating objective and purpose in life. So, yan po. At ganun din po ang ating mga youth. Zoom meeting rin po ba tayo? May Zoom meeting kayo tuwing Friday, mga youth. Kung gaano kasigasig ang ating mga elders, ang ating mga magulang, ganun din po kayo sana. No? Dahil kayo ang susunod na tagapagsalita ng ating Panginoon. Kung kami po hindi na makaano. Pero alam ko, God renew our strength every day. No? And so, tuwing Sunday po, ang ating pong Sunday service ay 9 o'clock po. So, kailangan maging excited tayo, eager tayo. Bago ang 9 o'clock, nandito na po tayong lahat. Di ho ba? No, parang yan yung dadalo tayo ng isang napakahalagang okasyon. So, kailangan ready tayo. Sa gabi pa lang, i-ready na natin ating mga damit. At saka yung mga sandata natin, at pati yung mga pagkain, sana iniisip natin pagkain, i-ready na rin natin sa gabi. Lutuin na natin, pahinit na lang natin sa umaga. Di ba? Pati yung tanghali, ganun rin. Para hindi na tayo magluluto pag uwi. Di ho ba? Okay. So, ang ating pong servants and call on Sunday, ang ating presider MC, si Sister Gina Morales. Ang ating scripture reader will be Sister Angie. And ang ating offertory leader will be Sister Annette. At ang ating prayer for the next generation will be Brother Mel. Okay po. We continue. May we rise up for our conclusive song, and after which, ang benediction ng ating Reverend Pastor Jess. Tunay nga, O Lord, in your presence, heaven and earth become one. In your presence, all things are new. In your presence, O God, ikaw ay naghahari sa buong sangkatauhan. At ang iyong salita ay lumalaganap, ang iyong karunungan ay lumalaganap sa buong karagatan. In your presence, O God, we have peace, we have joy, and we have fulfillment. Ikaw lang ang kasapatan ng lahat. Ikaw lang ang lunas, ang kagalingan ng lahat ng aming karamdaman, ang karamdaman ng buong bansa, sapagkat sa iyo, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, the Tree of Life, at ang banal na Espiritu, na river of living water, gagaling ang lahat ng bansa, gagaling at magkakaroon ng buhay ang lahat ng mga patay. Lord, in your presence, there is life, there is peace, there is joy, there is prosperity, there is victory. And these are true. They are true, and they are faithful, for they are your words. Mapananaligan, and those who trust in you will never be disappointed. Lord, thank you for your testimonies of reality. And we bow down before you, O God, with fear and trembling, for great are your works. You are worthy to be praised, and your church bow down before you, O Lord, in reverence, O Lord, we worship you. Thank you,
sa lahat ng aming pong tinanggap buhat sa iyo. Thank you, O Lord, sa iyong loving kindness sa iyong bayan na patuloy mo kaming nililingap, patuloy mo kaming tinuturuan hanggang sa fully ma-realize namin ang aming mga sarili tungkol sa iyong panawagan sa amin. And now, O Lord, thank you for your revelation of your word through the Holy Spirit. You open up our hearts and our minds that we may understand your calling. Panginoon, may we walk worthy in a manner of your calling. At nawa, Panginoon, ay kami rin ay maging daluyan ng pagpapala sa mga tao kung papaanong kami ay nabuhay sa pamamagitan ng pag-inom namin ng tubig na nagbibigay buhay. Nawa, mangyari sa amin yung sinasabi ng Panginoong Jesus, that out of our belly shall come forth rivers of living water. At ito'y dadaloy sa marami ring mga tao. Lord, nawa, Panginoong Diyos, help us in our weaknesses to fulfill our duties as Christians, as partakers and heir of your kingdom. Lord, bless us all. Bless us this week sa aming pong pagharap, sa aming mga negosyo, sa aming mga trabaho, sa pag-aaral, at sa lahat ng aming pong pinagkakabalahan. Lord, nawa ang maging sentro sa puso namin ng iyong paghahari, ang new creation. Ma-inspire kami sa iyong mga salita at ma-magnify ka sa aming pang-araw-araw na buhay sapagkat ang aming paningin ay nakatingin sa new creation, sa tinakda mo sa aming mga buhay. In your presence, all things are new. In your presence, all things bow down before you. And Lord, we thank you for today. We worship you and we adore you and we give you back all the praises and adoration due to your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Ama.